Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang bukas, maganda yung topic. Dahil ang House panel ay nag-order na i-produce yung mga dokumento mga ka-Wonder. At ito ay yung mga sumusunod, Madriaga's Affidavit, SALN, Findings on Alleged Threats, SEC Records, CFI Documents, Identities of CFI Documents or Fund Recipients, and then ITR. Itong mga ito ay hinanap kanina, kung di ako nagkakamali, kung may representative ang sa kay Sara Duterte. Pero may mga ebidensya, itong mga ebidensya ay pinapapadala nga bukas, at yan ang abangan natin. At kanina nga sa pagpupulong mga ka-Wonder, nakita natin ang botohan halos perfect, pero may isa laging hindi bumoboto. At walang iba kundi itong si Rufus Rodriguez, na siya ang pinagtataka nila. Na bakit daw yan ang kulit-kulit, di mo intindihan kung pro-government yan o DDS. Kasi siya laging bumuboto ng no at laging kino-contest niya yung mga sinasabi, ebidensya. Pati ito si Madriaga na parang compromise, maduming witness daw dahil sa background nito. Pero pinara nga siya dyan ni De Lima. At itong si Paulo naman, ganun din, makulit din mga ka-Wonder. Pero napapansin natin ang style niya, bumabasa-basa siya sa cellphone. At parang doon siya kumukuha ng siguro sinasabi, ito itanong mo, nga ganun. At pag nasabat naman siya at nasa wata naman siya ni Congresswoman Nuistro, nagpapasubmit naman siya mga ka-Wonder. Yun nga lang makulit. Hindi siya member ng House, ng Committee on Justice. Pero pwede siyang dumalo. Pwede siyang mag-manifest, kaya nga nagtatatanong yan. Pero hindi siya pwede bumoto, kaya kung nakikita niya sa botohan, hindi siya kasali. Hindi rin siya pwedeng mag-motion. So yan yung mga nangyari kanina at itong mga dokumentong ito ay mahalaga ito na naabangan natin. So dyan, may kita natin mga ka-Wonder, na ang unang-unang highlight dyan, itong kay Madriaga, na sinasabi nga ni Rufus na parang hindi pwede, kumbaga, compromise na witness at hindi dapat pakinggan. So yung affidavit kasi ni Madriaga, alam natin mga ka-Wonder, gumawa siya ng affidavit sa loob ng kulungan at tinatanong din yan, paano nangyari yun? Pwede ba yun? Actually, pwedeng pumasok yung affidavit, yung nag-affidavit dun sa loob, yung nagnonotaryo. At in fact, sabi nga nung pangalawang beses niya na raw ginawa yun. Dahil itong si Madriaga, ayon sa salaysay niya, siya yung bagman. Ibig sabihin mga ka-Wonder, siya yung nagdadala ng mga o humahawak ng mga milyones o sabihin natin mga bilyones na pera. At kung totoo itong mga ka-Wonder, napakabigat niyang sasabihin ni Madriaga. Bakit? Kasi dahil ito lang yung papel mga ka-Wonder, nagsasabing nakita niya mismo kung paano gumagalaw yung pera kasi siya yung bagman. Kumbaga parang siya yung nagdi-deliver. Alam niya kung saan niya dinadala. Meron pang isa yung Richard. Yun din ay maaaring magpatotoo kasi driver. Magpapatotoo yun pero parang out of the picture pa siya mga ka-Wonder. So, sapat ba yun? Yun ang tanong, Yung mga nabanggit ko. So, hindi pa mga ka-Wonder. Kailangan niya itong patunayan sa korte. Patutunayan niya yan. Kasi siyempre, i-cross-examine yan. Tatanungin siya ni Rufus dyan. Sasabihin, saan galing ang pera? Kanino binigay? Nakalagay yan doon sa affidavit niya. Marami siyang mga supporting, meron siyang 4 na cellphone. At may direktang utos ba ito mula kay Sara Duterte? Yan yung mga dapat niyang sagutin at kailangan patunayan niya. Kaya dito pumapasok din, bukod sa Madriaga, ay pumapasok din dito yung iba pang mga testigo. Sino yan mga yan? Mga finance officer. Lalo na yung Commission on Audit, yung COA. Yan. Yan yung mga magpapatotoo at dapat mag-corroborate yung kanilang mga sinasabi. At kapag nagtutugma yung salaysay nila sa dokumento, delikado si Sara. So yan, bukas abangan natin yan si Madriaga. Nasabi nga, may bago na namang kwento na may balak daw si Madriaga. Ewan ko kung totoo ito, yung sinabi ng babae na narinig niya kay Panelo sa interview dyan kay Banat Bay. May balak daw patsugihin nila itong si Sara dahil daw sa obsession, may gusto raw dito kay Sara at talagang gusto raw mapasa kanya, kung hindi raw, huwag na lang daw, tutsugihin niya lang. Ewan kung totoo yun mga ka-Wonder. So punta tayo mga ka-Wonder dun sa SALN. Ito yung sinasabing 88 million niya.
Actually, tataka pa sila yun. Kulang na kulang pa yan. Hindi lang yan. No, may mga iba pa diyang mga ill-gotten wealth na sinasabi nila dito kay Sara. So, yung statement of assets, liabilities, and net worth, yung ASALN, ay ito yung sariling deklarasyon ng isang opisyal. Dito papasok mga ka-wonder, yung malaking mga katanungan minsan dyan sa kanyang 88 million. Tugma ba yung yaman sa kita? Dapat mag-connect yan. Magtatali, kumbaga. So, ayan. Kung may discrepancy dyan at nakikita nila na may questionable, ibig sabihin may posibleng unexplained wealth itong si Sara Duterte. Mauungkat at mauungkat yan. At hindi lang ito basta opinion, mga ka-wonder. Ito ay paliwanag. Pagpaliwanag ito ng ombudsman. Ombudsman, papaliwanag dyan. Si Boying Rimulya. Ano pa, yung AMLAC. Dahil alam natin, sabi nga ni Sentry, may pumapasok dyan, chinek ni Sentry. Meron na diskubrihan niya yung 2 billion, 2 point something, na joint account nila ng kanyang tatay na si Duterte, Rodrigo. At yung 2 billion mahigit nila ni Man Scarpio, yun din, kasama. Kaya makikita dyan kasi itong mga to nasa record dahil naka-managers check, even yung mga drug money. At yung pogo na sinasabi ni Sentry, kasama ba yung pogo o drug money lang? At yung mga financial experts dyan, mga ka-wonder, na talagang kaya yan itugma kung merong nakikitang anomalya dyan, mga ka-wonder. Ito yung mga klase ng ebidensya, mga ka-wonder, na mahirap takasan. Hindi mo matatakasan yan. Kasi yan ay may record, hard copy and soft copy. Lalo na dyan, yung mga managers check, naka-record yan. Dahil ikaw mismo, siya mismo ang nagsulat niyan. Kaya walang takas dyan si Sara kung yan ay mapatunayan. Pangatlo, yung NBI findings, yung alleged threat niya. Ito ngayon yung isa pang mabigat, mga ka-wonder, dahil kitang-kita ito ng buong tao sa social media. At binalita rin ito sa mainstream media. So yung findings mismo, ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Ito ay kaugnay nga dun sa banta niya kay PBBM, kay First Lady Lisa Araneta at dun kay dating House Speaker Martin Romualdez. Na ito nga yung mga ebidensya. Sabi nga rito, kapag may ebidensya, malamang meron yan. Yung audio, yung mensahe o affidavit, hindi lang ito simpleng political issue, sasabihin, pinopolitika siya. Sabi nga ni Rufus kanina, fishing expedition, pinopolitika lang daw si Sara. Dahil malakas na contender sa eleksyon at talagang sinisira lang, Well, isa pa dyan, mga ka-wonder, na-challenge itong mga, nakita natin yung boto, isa lang yung laging kumukontra, si Rufus. Kasi na-challenge itong mga kongresista, itong mga taga-House of Representatives, sa inaasal sa kanila ni Sara Duterte, na walang respeto sa kanila. Biro mo, tinalaga ka ng konstitusyon, na ikaw ang maaring mag-impeach tapos sasabihin wala kang jurisdiction, Lalo na nung nakaraang inasta ni Sara Duterte na nag-act up siya diyan. Talagang pinagalitan siya nila Franz Castro, nitong batang abogado at kung sino-sino pa dahil sa inaasta niya na parang bratinela talaga. Nakala mo she is above everything. Oo, siya yung VP. Pero that time, hindi yun ang pinag-uusapan. Kino-question ka dahil may mga unexplained na mga bagay na dapat ipaliwanag mo sa taong bayan. Kaya hindi lang ito political issue. Kaya ito isa ding legal issue. At ang magpapatunay dyan, of course, walang iba. Kundi ito mga NBI investigators, trinabaho nila yan, mga ka-wonder. At sino pa? Yung mga complainants mismo. Kaya kapag yan, alam nyo mga ka-wonder, isa lang sa mga dokumentong ito, ito sa mga sinasabi natin, mapatunayan, may impeach itong si Sara Duterte. Isa pa, of course, ito na, pumapasok na, yung sinasabi niya na sa tagal namin sa service, sa trabaho, asawa niya o siya, parang 16 years yata ang sinasabi, yung SEC records, mga ka-wonder, Ngayon, susundan natin yung pera, Saan yan? Paano nila na-produce yan? Yung kaperahan na yan. So dito sa SEC na yan, alam natin na ito ay pumapasok sa isang rehistro dyan sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Yung mga records dyan nakatala dahil itong asawa niya na may negosyo nga
No, I'm not sure kung ito yung negosyo nito yung parang law firm, no? Nila, yung negosyo ng kanyang asawa na si Mans or si Manasseh Carpio. Ang tanong dyan, may negosyo bang posibleng pinagdadaluyan ng pera? Sabi pa nga nila, parang unethical, bawal yan. Pasosomon mo o patatawag mo yung law firm, bawal yan. Sabi nga ni Attorney Ridon, hindi naman yung law firm may patatawag mo May binanggit siya, no? Kumbaga may parang tinatanong na dokumento, parang gano'n ang tinutukoy ni Ridon, ano? At dun sa investigasyon niyan, kung may pumpasok ba talagang pera na pinagdadaluyan para may pera kayong ganung kalaki na 2 billion something at madidiscover pa yan pagbukas ni AMLAC, dito mo mapasok yung financial statements, mga ka-wonder. Kasi nagre-report yan. Diyan sa SEC. No? At yung ownership records. So yan, papaliwanag nila yan. Ipapaliwanag ito ng SEC officials kasi nakatalayan sa record nila. At dapat yan ay magtugma. Otherwise, malalaman kung siya ay may mga ill-gotten wealth o may mga tinatago dyan o saan galing yung pera. Ito ba'y totoong dinideklara? Kasi may kilala akong ganyan, na mayroon siyang business dito, foreigner. Hindi siya nagdideklara ng tama. Yun lang naka-record sa kanya. At sa pa dyan, mga ka-wonder, itong CFI, itong Confidential and Intelligence Fund ni Sara Duterte. So, ito yung pinaka-core ng issue. Kasi pera ito, kabanyaman ito. At confidential funds ito, mga ka-wonder. Ito yung pondong mahirap i-trace dahil sensitive. Dahil sinasabi, confidential. Alam nyo nga, kaya nga nandiscovery diyan sa PSA, yung mga pangalang pinaglalagay. Piatos, Kokoy Villamin, may Miggy Mango, Kami Kamote pa yata ako naririnig, mga ka-wonder. Grabe yung mga inventong yan. So ito yung pinaka-core, mga ka-wonder. Ito yung pondong mahirap i-trace. Pero hindi ibig sabihin, mga ka-wonder, na ito'y wala ng accountability at dapat nang tatakasin at pabayaan dahil mahirap nga raw i-trace. So yung mga dokumentong ito, mga ka-wonder, ito yung sinasabi natin mga disbursement vouchers. Yung paano mo ginastos yan. May nakita pa ako dyan, yung safe house, magkano yung ginastos nila dyan. Mayroon yung mga nirerentahan, mga nirerentahang mga bahay dyan o basta may mga nabanggit na bahay dyan, na nirerentahan. Paano mo naubos yung pera in 11 days, 125 million, paano mo naubos? Asan ang vouchers? Asan ang disbursement? Lulusot pa. Paano raw yan? Kung parang bumili raw ng turon ng kutsinta sa kalsada, wala naman daw mga BIR receipts yung mga yun. Yung mga ganung palusot, pati yung liquidation report, lilitaw yan. Kailangan, ma-check yan, mga ka-wonder, Dahil itong mga ito ang magpapatunay, At ang magpapatunay niyan, mga ka-wonder, walang iba, kundi yung mga budget officers. At yung COA. At kapag may kulang o mali, doon magsisimula ang problema. May problema na nga Kailangan na lang patunayan. Kaya nga pinapa-provide itong mga ito. At isa pa, yung PSA, yan pumapasok na yung mga record nitong mga pinangalan dyan sa confidential funds. Ito yung mga identities ng recipients, mga ka-wonder. Yung recipients ng confidential funds niya. Yung mga pera ng bayan. Nakakagulat nga, mga ka-wonder. Dahil ito yung nakakagulat na mga anggulo. Dahil anggulo. So, sino ba ang tumanggap ng pera? Yun yung mga tanong. Ito nga, sasabihin niya ron, yung mga kung sino-sinong chichiryang pangalan, mga ka-wonder. Dito papasok yung PSA. May record ba yan? Sabi nila, confidential dapat talagang ganito, ganyan. Hindi, dapat totoong tao yan. Kaya dyan pumapasok yung role ng PSA. Sila yung nagva-validate kung totoo bang mga tao ang recipients. Ayon sa check ng PSA na nababalita na nga, kumalat na nga, ni wala ngang birth, wala ngang marriage, death, wala nga So, sila yung magva-validate, mga ka-wonder, kung totoo yung mga recipients. At kapag may peking pangalan na nalaman na nga natin, o hindi ma-verify, malaking red flag yan. Grabe, ang daming kakaharapin itong si Sara.
Kaya nga sabi nila, nininervyos na yan, nangangatog na yan. Kaya patawa-tawa lang yan, kunyari lang yan, pero deep inside, nininervyos na yan. Lahat ng panic button, napipindot na yan. Kaya nga hindi yan umaattend din. Dahil bakit? Baka ma-corner sila. No? At nag-aantay ng saklolo ng Supreme Court kung may magagawa pa sa kanila. Yan yung mga yan na lang, mga ka-wonder. At ito isa pa, yung ITR, yung income tax return. Ito yung mga tax records. Ito yung mga record niya na hawak. Nino? Hawak ito ng BIR. Dito makikita magkano ang dineklarang kita. No? Ngayon, ikukumpara ito, yung mga dineklara niyang kita na nakalagay doon sa NBI, yung mga sa NBI sa BIR, Dito makikita, kukumpara dito mga ka-wonder, yung salin niya. Alam natin, napapansin natin, salin niya 88. Tapos, yung pambayad kay Duterte sa dahig, 150 million. Sabihin natin, pera mismo ni Rodrigo Duterte yun. Ako lang kung saan yan kinuha. Yung lifestyle niya, yung papasyal-pasyal niya, personal niya ba yun? Yung mga ginagastos niya, yung mga na-withdraw niya, malalaman niya, yung mga ginastos niya, yung mga dineposit niya, at kung ano-ano pang nabili niya, siguro tinitrace-trace yan, kung ano yung mga pinaggastosan niya dyan. Malalaman, pati yung assets niya. At kapag hindi tugma, mga ka-wonder, ay posibleng may problema na naman. At yan, mga ka-wonder, sabi ko nga sa inyo, isa lang mapatunayan dyan, maari na siyang mamoblema. Kaya mga ka-wonder, ang tunay na laban sa impeachment ay kung pagkadugtong-dugtong ang lahat. Ibig sabihin, maitatali mo. Maikukonect mo lahat. Ano-ano ba yung mga yon? Affidavit ni Madriaga, SALN at ITR, yung galaw ng confidential funds, SEC records, PSA verification, NBI findings. At kapag lahat ng yan ay nagtugma, malakas ang kaso laban kay Sara Duterte. Kaya good luck, At kaya nga hindi yan uma-attend. At antayin natin na umakyat na ito sa Senado, At sabi nga natin, ayon sa research ko at sa Constitution, may prerogative ang Senate na ituloy ito. Kahit naglagay pa siya dyan ng ad cotelem na simple gusto niyang ibasura at hindi niya kinikilala ang Kongreso na may jurisdiction sa kanya. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder, comment down below your opinion para mabasa natin at ma-reactionan. Please give a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung mga dokumentong pinapa-provide at paano niya ito malulusutan at paano ito lilitisin at lilitaw bukas. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.